Isang iyak. Hindi isang simpleng iyak ng sanggol na naghahanap ng gatas o ng kalinga. Ito ay isang iyak na puno ng pagod, ng sakit, na tila ba sumusuko na sa paghingi ng tulong. Ang tunog na yon ay sumasalubong sa bawat sulok ng malawak at malamig na Villa Valderrama, bumabalandra sa matataas na pader at mamahaling muebles, ngunit walang nakikitang anumang ginhawa. Para kay Amara, ang tunog na yon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkirot, ang biglaang paninikip ng kanyang paghinga. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma, ng bag. Sa loob nito ay ang pitakang naglalaman ng tanging larawan ng anghel na kailanman ay hindi na niya mayayakap. "Pasensya ka na sa ingay, Hija," sabi ng mayordomang si Manang Tess na sumalubong sa kanya sa pinto. Baka sa mukha ng matanda ang pag-alala at pagkapagod. Mula pa kaninang umaga ay ganyan na si Sir Leo. Walang makapagpatahan sa kanya. Tumango lang si Amara, hindi magawang magsalita. Ang bawat pag-iyak ng sanggol ay gumigising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Dinala siya ni Manang Tess sa sala, kung saan dalawang iba pang yaya ang nakatayo, halatang hindi na alam ang gagawin. Ang isa ay naglalakad pabalik-balik, habang sapo ang noo. Ang isa naman ay nakaupo sa gilid, nakayuko at tila pagod na pagod na. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang mamahaling kuna, ay ang pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan, isang maliit na sanggol na namumula na, ang buong mukha sa kaiiyak. Ito si Leo, ang dahilan kung bakit siya narito. Napalunok si Amara. Ang kanyang misyon ay simple lang, alagaan ang batang ito, bigyan siya ng ginhawa, at sa proseso, marahil ay makahanap din siya ng kaunting kapayapaan para sa sarili. Ngunit sa pagdinig pa lang sa iyak na yon, parang binubuksan muli ang lahat ng kanyang sugat. "Sinubukan na namin ang lahat," bulong ng isa sa mga yaya. "Gatas, lampin, kanta." Ayaw talaga. Lumapit si Amara sa kuna. Dahan-dahan, na parang natatakot na baka makadagdag pa siya sa stress ng bata. Nakita niya ang maliliit na kamao nitong nakakuyom, ang mga mumunting binti nitong walang tigil sa pagpadyak. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng sanggol, isang pakiramdam na alam niya. Walang pag-aalinlangan, lumingon siya kay Manang Tess. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng pag-iingat. "Pwede ko po bang subukan?" Nagkatinginan ang mga yaya, ngunit si Manang Tess, na wala nang ibang maisip na paraan, ay tumango na lang. "Sige, Hija, subukan mo." Dahan-dahan, halos hindi humihinga, ipinasok ni Amara ang kanyang mga kamay sa kuna. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pananabik at pighati na sabay niyang nararamdaman. Sa unang pagdampi ng kanyang balat, sa mainit at pawisang katawan ng sanggol, isang malakas na hikbi ang kumawala kay Leo. Ngunit hindi ito hikbi ng pag-iyak, kundi isang hikbi na tila naglalabas ng lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Maingat na binuhat ni Amara ang bata. Isinandal niya ito sa kanyang dibdib, sa lugar na dapat sana ay para sa kanyang sariling anak. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya si Leo, hindi masyadong mahigpit, ngunit sapat para maramdaman ng bata ang init at seguridad. At pagkatapos, isang himala ang naganap sa loob ng Villa Valderrama. Ang malakas na iyak ay unti-unting humina, naging mga hikbi, at di naglaon ay napalitan ng isang mahimbing na katahimikan. Ang tanging maririnig na lang ay ang malalim na paghinga ng sanggol na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Nakatulala ang dalawang yaya. Si Manang Tess ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi na malaya ni Amara, nagsimula na siyang umawit. Isang oyayi mula sa Laguna
Isang kantang simple at puno ng pagmamahal. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para punuin ang buong silid ng isang pakiramdam ng kapanatagan na matagal nang nawala sa bahay na yon. Isinandal ni Leo ang kanyang ulo sa balikat ni Amara at natulog ng mahimbing. Para kay Amara, ang sandaling iyon ay parehong langit at impyerno. Langit dahil muli niyang naramdaman ang bigat ng isang sanggol sa kanyang mga bisig. Impyerno dahil ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa malambot na buhok ni Leo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang alam niya lang ay ayaw na niyang matapos ang sandaling iyon. Salamat! Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Amara at nakita niya sa itaas ng grandiosong hagdanan ang isang lalaking may matikas na tindig. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may bakas ng maraming gabing walang tulog. Ngunit ngayon, sa mga matang yon, may nakikita si Amara na ginhawa. Ito si Mateo Valderrama. At sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng may malamig na aura. Nakasuot ng eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at mapanuri. Tila sinusukat ang bawat galaw ni Amara. Si Doña Elvira. Dahan-dahang bumaba si Mateo sa hagdan habang naiwan sa itaas ang kanyang ina. Hindi gumagalaw, parang isang reynang nagmamasid mula sa kanyang trono. Lumapit si Mateo at tinignan ang kanyang natutulog na anak sa mga bisig ni Amara. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon ko lang ulit siya nakitang natulog ng ganito. Nahihiyang napayuko si Amara. Ginawa ko lang po ang Manang Tess, putol ni Doña Elvira mula sa itaas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ihatid mo na siya sa kanyang kwarto. At kayo, sabi niya, tinutukoy ang dalawang yaya. Bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Agad na kumilos ang lahat. Kinuha ng isa sa mga yaya si Leo mula kay Amara at sa kabila ng takot niya na baka magising at umiyak muli ang bata, nanatili itong tulog. Sinundan ni Amara si Manang Tess paakyat sa hagdan patungo sa servants' quarters. Sa pagdaan niya kay Doña Elvira, naramdaman niya ang malamig na titig nito na nakababad sa kanyang likuran. Nang sila na lang ang naiwan sa sala, nilapitan ni Mateo ang kanyang ina. Sa wakas, tumahan din siya, ma. Mukhang magaling ang bagong yaya. Hindi ngumiti si Doña Elvira. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa direksyon kung saan nawala si Amara. Hinawakan niya ang braso ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga ganyang klaseng himala, Mateo. Sabi niya sa mahinang boses na puno ng babala. Tandaan mo lahat ng bagay sa mundong ito ay may katumbas na halaga. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaupo si Mateo sa kanyang study nang hindi naririnig ang nakakabinging iyak ng kanyang anak. Ang katahimikan ay halos kakaiba, isang luho na halos nakalimutan na niya. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Hindi niya mapigilang isipin ang babaeng iyon. Si Amara. Ang paraan ng pagyakap niya kay Leo, ang himig ng kanyang oyayi, ang lungkot sa kanyang mga mata, mayroon sa kanya na parehong nakakapagpagaan at nakakabagabag sa isipan ni Mateo. Hindi na niya natiis. Binuksan niya ang kanyang laptop at inaccess ang live feed mula sa security camera sa nursery ni Leo. Inaasahan niyang makikita ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kuna. At tama siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang makita si Amara, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kuna, sa dilim. Hindi siya natutulog. Nakatitig lang siya sa natutulog na sanggol. Ang kanyang mga kamay
ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Paminsan-minsan, kapag bahagyang gumagalaw si Leo, dahan-dahan siyang tatayo at marahang hahaplusin ang likod nito hanggang sa muling maging mahimbing ang paghinga ng bata. Pinanood siya ni Mateo sa loob ng halos 1 oras. Nakita niya ang isang debosyon na hindi pa niya nakikita sa sinumang yaya na kanilang kinuha. Ito ay higit pa sa isang trabaho para sa kanya. Ito ay isang bagay na mas malalim. Naramdaman ni Mateo ang isang alon ng pasasalamat, isang pag-asa na marahil, sa wakas, ay natagpuan na nila ang tamang tao para kay Leo. Kinabukasan, habang naghahanda si Mateo para sa trabaho, narinig niya ang bahagyang pag-aalburoto ni Leo. Naglakad siya papunta sa nursery at natagpuan doon ang kanyang ina, si Doña Elvira, na kausap si Amara. Simula ngayon, ito ang susundin nating schedule, sabi ni Doña Elvira sa isang kalmadong boses habang ipinapakita kay Amara ang isang papel. Ang pagpapakain ay eksaktong alas 7, ang pagpapaligo ay alas 8, at ang pagpapatulog sa umaga ay alas 9. Walang labis, walang kulang. Kailangan niyang matuto ng disiplina. Nakita ni Mateo ang pag-aalala sa mukha ni Amara. Pero ma'am, napansin ko po na mas gusto niyang uminom ng gatas kapag medyo gutom na siya, bandang alas 7:30. Ako ang mas nakakaalam kung ano ang kailangan ng aking apo. Putol ni Doña Elvira, hindi na itinaas ang kanyang boses. Ngunit ang lamig nito ay sapat na para patahimikin ang sinuman. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Tumango na lamang si Amara. Bakas ang pagkabigo. Naramdaman ni Mateo ang tensyon, ngunit pinili niyang huwag makialam. Ang kanyang ina ang laging nasusunod sa pamamalakad ng bahay. Ngunit ng hapon ding iyon, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting, nakatanggap siya ng tawag mula sa bahay. Muli, umiiyak na naman si Leo. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina na may ekspresyong nagpapatunay na tama siya. Sinabi ko na sa'yo, Mateo, isang beses lang ang himala. Hindi niya kayang disiplinahin ang bata. Hindi umimik si Mateo. May kung anong hindi tama. Ngunit hindi niya pa matukoy kung ano. Gabi na nang pumunta si Mateo sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Naabutan niya doon si Amara. Nakaupo mag-isa sa dilim, nakatingin sa labas ng bintana. Mukha siyang pagod at malungkot. Naramdaman ni Mateo ang isang kurot ng konsensya. Lumapit siya. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Amara. Nagulat siya at mabilis na tumayo. Sir Mateo, pasensya na po. May kailangan po ba kayo? Ako dapat ang humingi ng pasensya, sabi niya sa mahinang boses. Gusto ko lang magpasalamat sa ginagawa mo para kay Leo. Nakikita ko. Isang mabilis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara, ngunit agad ding nawala. Trabaho ko po yon, sir. Hindi, sabi ni Mateo. Umiling siya. Alam kong higit pa roon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng hindi masabing mga salita. Ngunit bago pa man may masabi, ang sino man sa kanila, isang anino ang dumaan sa may pinto. Si Doña Elvira, hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang presensya nito para sirain ang sandali. Kinahapunan kinabukasan, habang naghahain ng tsaa si Amara sa sala, kung saan naroon si Mateo at Doña Elvira, biglang kumilos ang matanda para abutin ang isang magasin sa mesa. Ang galaw na yon ay eksakto sa tiyempo ng paglapit ni Amara, dahilan para bahagyang matabig ang kamay ng dalaga. Ang mainit na tsaa ay tumapon, hindi sa mamahaling carpet o kay Doña Elvira, kundi sa puting uniforme mismo ni Amara. Naku! Sigaw ni Amara, napaatras siya sa pagkapaso. Ayan, tingnan mo ang ginagawa mo, sabi ni Doña Elvira sa isang boses na puno ng pagkaini. Sapat na para marinig ng ibang mga kasambahay na nasa malapit. Hindi ka nag-iingat, ang dumi-dumi mo nang tingnan. Maaksidente lang yon, mabilis na sabi ni Mateo.
Nakakunot ang noo sa reaksyon ng kanyang ina. Kahit na ang isang kasambahay ay dapat laging maingat. Sagot ni Doña Elvira bago bumaling kay Amara na nakayuko na. Sige na, magpalit ka na at maglinis ka. Puno ng hiya, mabilis na umalis si Amara. Naramdaman niya ang mga mata ng ibang kasambahay na nakatingin sa kanya, puno ng awa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mag-init. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pabalik sa kanyang kwarto, napadaan siya sa library kung saan bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Doña Elvira na may kausap sa cellphone. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang narinig niya ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang malamig na bakal. Oo, siya nga. Huwag kang mag-alala. Siya ay isang simpleng probinsyana lamang. Malalaman ko rin kung ano ang kahinaan niya. Biglang tumigil sa paglakad si Amara. Ang init ng natapong tsaa sa kanyang balat ay wala kumpara sa lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito aksidente at hindi lang ito simpleng pagsubok. Siya ay isang kalaban sa mga mata ni Doña Elvira. Ang mga salitang naririnig ni Amara mula sa library ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa loob ng maraming araw. Malalaman ko rin kung ano ang kahinaan niya. Ang bawat tingin ni Doña Elvira, bawat utos, bawat ngiti na hindi naman umaabot sa mga mata nito ay mayroon ng bigat. Naramdaman ni Amara na siya ay naglalakad sa isang manipis na alambre at anumang oras ay maaari siyang mahulog. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay si Leo. Sa tuwing iwing karga niya ang bata, sa tuwing iwing nararamdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg, nawawala ang lahat ng kanyang takot. Ang pag-aalaga kay Leo ay naging kanyang santuwaryo sa loob ng malamig na mansyon. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang maliit na salo-salo na idaraos sa bahay, ipinatawag ni Doña Elvira ang lahat ng kasambahay sa sala. Ang kanyang muka ay seryoso, mas seryoso kaysa karaniwan. May isang mahalagang bagay na nawawala. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ang emerald necklace na pamana pa sa akin ng aking ina. Huli ko itong nakita sa ibabaw ng aking vanity table kaninang umaga. Nagkaroon ng bulungan sa mga kasambahay. Napalunok si Amara. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy ni Doña Elvira. Wala sanang personalan. Ngunit kailangan nating malaman kung nasaan ito. Manang Tess, simulan mo ang paghahalughog sa mga kwarto at gamit. Lahat. Ang utos ay malinaw. Isa-isang pinuntahan ng mayordoma at ng 2 security guard ang mga silid ng mga katulong. Nagsimula sila sa pinakadulo. Habang papalapit sila sa kwarto ni Amara, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Ito na ba ang patibong na sinasabi ng kanyang kutob? Amara, ikaw na ang susunod, sabi ni Manang Tess. Baka sa mukha nito ang pag-aatubili, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Tumango si Amara at sinundan sila papasok sa kanyang maliit na kwarto. Ang kanyang mga gamit ay kakaunti lamang. Ilang pirasong damit, isang maliit na libro, at ang kanyang pitaka. Binuksan ng guard ang kanyang aparador. Hinalughog ang bawat damit. Pagkatapos, ang kanyang bag. Doon, sa ilalim ng lahat, ay ang kanyang pitaka. Kinuha ito ni Manang Tess. Pasensya ka na, Hija. Bulong nito bago buksan. Nahulog mula sa loob ang larawan, ang kupas na larawan ng kanyang munting anghel. Mabilis itong pinulot ni Amara na parang isang sagradong bagay na hindi pwedeng hawakan ng iba. Ngunit hindi iyon ang tiningnan ng lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang bagay na kumikinang sa loob ng pitaka. Sa isang maliit na bulsa nito, isang kwintas, isang napakagandang kwintas na may berdeng bato. Ang emerald necklace,
Hindi makapaniwala si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi, hindi akin yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Amara, sabi ni Doña Elvira na biglang lumitaw sa may pinto. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya. Hindi ko inaasahan ito sa iyo. Hindi po talaga, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Pakiusap ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang paghuhusga sa mga mata ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang kanyang dignidad, ang tanging bagay na natitira sa kanya, ay unti-unting dinudurog. Isumbong na natin sa pulis, ma'am, mungkahi ng isang guard. Ang salitang pulis ay parang isang kulog sa pandinig ni Amara. Napailing siya. Parang awa niyo na po. Wala po akong kasalanan. Sapat na. Isang malakas na boses ang pumutol sa lahat. Si Mateo. Nakatayo siya sa likod ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang panga ay matigas. Hindi niya tinitingnan si Amara. Nakatingin siya sa kanyang ina. Itigil niyo na to, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Mateo anak, nahuli na natin siya. Giit ni Doña Elvira. Ang sabi ko, itigil niyo na. Naglakad si Mateo papasok sa kwarto, kinuha ang kwintas mula sa kamay ni Manang Tess at tinitigan ito. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa kanyang ina. Alam kong hindi niya ito gagawin. Natigilan si Doña Elvira. Ang lahat ay natahimik. Sir, bulong ni Amara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Utos ni Mateo sa mga guard at sa ibang kasambahay. Tapos na ang usapang ito. Walang sino mang nangahas na sumuway. Isa-isa silang umalis, naiwan ang tatlo sa loob ng maliit na silid. Ang tensyon ay halos masasalat. Humarap si Mateo sa kanyang ina. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari, ma? Ang protektahan ka lang, Mateo, at ang apo ko. Sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay tumaas na. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang magnanakaw. O baka naman may naglagay nito rito para palabasin siyang magnanakaw? Ganti ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ng ina. Kinagabihan, habang nasa kusina si Amara, naguhugas ng mga pinggan na ginamit sa salo-salo, lumapit si Mateo. Ang bahay ay tahimik na muli. Okay ka na? Tanong niya. Tumangulang si Amara, hindi makatingin sa kanya. Nahihiya siya, nagpapasalamat, naguguluhan. Pasensya ka na sa ginawa ng nanay ko, sabi ni Mateo. Isinandal ang sarili sa pader. Maya-maya, inanunsyo ni Manang Tess na ang kwintas ay aksidenteng natagpuan sa ilalim ng unan sa sofa ng sala. Walang humingi ng tawad kay Amara. Sir, salamat po. Sa wakas ay nasabi ni Amara. Ang kanyang boses ay garalgal. Salamat po sa pagtitiwala. Tinitigan siya ni Mateo. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng kusina, nakita niya ang bakas ng mga luha sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang kalakasan. At sa isang iglap, hindi na lang siya ang yaya ng anak niya. Huwag kang umalis, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang pahayag. Nag-angat ng tingin si Amara. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Dito ka lang. Pagpapatuloy niya. Kailangan ka ni Leo. Ang mga salitang yon ay parang isang lubid na inihagis sa kanya habang siya'y nalulunod. Ang puso niya, na matagal nang manhid dahil sa sakit, ay biglang nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na parang pag-asa. Isang mahinang ungol ang gumising kay Mateo mula sa magulo niyang pagkakatulog sa kanyang study. Napatingin siya sa orasan. Halos 2:00 na ng madaling araw. Sa una, inakala niyang panaginip lang iyon, ngunit narinig niya itong muli.
Isang tunog na masakit, isang tunog na alam na niya. Ang iyak ni Leo. Mabilis siyang tumayo. Ang pagod ay agad na napalitan ng pag-aalala. Pagdating niya sa nursery, ang inaasahan niyang eksena ng kaguluhan ay hindi niya natagpuan. Sa halip, ang nakita niya ay si Amara. Karga-karga si Leo habang naglalakad pabalik-balik sa silid. Ang ilaw ay madilim at tanging ang liwanag mula sa hallway ang nagbibigay anino sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Tanong ni Mateo sa mahinang boses. Lumingon si Amara, baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sir, mataas po ang lagnat niya. Kanina pa po siya hindi mapakali. Lumapit si Mateo at idinampi ang kanyang palad sa noo ng anak. Mainit. Mas mainit kaysa karaniwan. Isang pamilyar na takot ang kumalat sa kanyang dibdib. Tumawag ka na ba sa doktor? Opo, sir. Sabi po ay painumin ng gamot at punasan ng maligamgam na tubig. Nagawa ko na po, pero hindi pa rin po bumababa. Sa mga sumunod na oras, ang nursery ay naging sentro ng kanilang mundo. Nagmistula silang isang team. Si Mateo ang kumukuha ng tubig, naghahanda ng gamot, habang si Amara naman ang matyagang nagpupunas sa maliit na katawan ni Leo, bumubulong ng mga salitang nagpapakalma na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Sa isang pagkakataon, habang pareho nilang inaabot ang maliit na palanggana ng tubig sa ibabaw ng mesa, ang kanilang mga kamay ay nagdampi. Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Mateo. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ganoon din si Amra. Nagkatinginan sila, isang maikling sandali ng pagkailang, isang pag-amin na mayroong isang bagay na namamagitan sa kanila. Sa loob ng madilim na silid na yon, napayuko si Amara. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Nang sa wakas ay bahagyang bumaba na ang lagnat at nagsimulang huminahon si Leo, isinandal siya ni Amara sa kanyang balikat at nagsimula siyang umawit. Muli, ang oyayi na yon, ang simpleng himig na yon, ay tila may kapangyarihang maghilom hindi lang sa bata, kundi pati na rin sa pagod na kaluluwa ni Mateo. Pinanood niya sila. Sa liwanag ng nag-uumagang araw na unti-unting pumapasok sa bintana, nakita niya ang isang imahe na matagal na niyang hinahanap-hanap. Isang ina na may pagmamahal na kumakalinga sa isang anak. Ang eksena ay napakapayapa, napakatotoo. Bigla niyang naramdaman ang lamig at hungkag na pakiramdam sa loob ng napakalaking bahay na ito. Isang tahanang puno ng yaman, ngunit walang init. Nang mailapag na ni Amara si Leo sa kuna, na ngayon ay mahimbing nang natutulog, lumingon siya kay Mateo. Salamat po sa tulong, sir. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng sinseridad. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang asawa ko, hindi niya alam ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Lagi siyang natataranta. Nagulat si Amara sa biglaang pag-uusap tungkol sa yumaong asawa ng amo. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ito ni Mateo sa kanya. Nanatili siyang tahimik, nagbibigay galang sa alaala. Ang kasal namin, hindi ito isang love story. Pagpapatuloy ni Mateo, nakatingin pa rin sa labas. Tila nagsasalita siya sa sarili, naglalabas ng mga salitang matagal nang nakakulong. It was more of a merger. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sinubukan namin, pero hindi talaga kami para sa isa't isa. Lalo na nang dumating si Leo, hindi niya kinaya ang pressure. Naramdaman ni Amara ang bigat sa bawat salita ni Mateo. Isang kalungkutan na hindi nababanggit. Isang pighating itinatago sa likod ng kanyang pagiging CEO. Naramdaman ko rin po yan, mahinang sabi ni Amara. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang pakiramdam na parang lahat ng bigat ay nasa balikat mo, na hindi mo alam kung kakayanin mo pa. Lumingon si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nagkaroon din po sana ako ng pagkakataon na mag-alaga ng isang anak na tulad ni Leo.
sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya sinabi ang lahat, ngunit sapat na yon. Ang sakit sa kanyang mga mata ay nagsabi ng buong kwento. Sa sandaling iyon, hindi na sila amo at kasambahay. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng isang karanasang pareho nilang naiintindihan, ang pagkawala at ang bigat ng responsibilidad. Isang mahinang kaluskos ang kanilang narinig mula sa may pinto. Doon nakatayo si Doña Elvira, nakasuot ng isang sutlang roba. Walang nakakaalam kung gaano na siya katagal doon, nakikinig. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Sinusuri ang eksena sa harap niya. Ang kanyang anak at ang yaya, magkasama sa dilim, nagbabahagi na ng mga sikretong hindi para sa kanya. Walang sinabi si Doña Elvira. Tinalikuran lang niya sila at naglakad palayo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang malamig na babala. Ang sandali ng init at pag-unawa sa pagitan nila ni Amara ay biglang natabunan ng isang madilim na anino. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakatanggap si Mateo ng isang tawag mula sa isang pribadong investigador na matagal na niyang ginagamit para sa mga corporate background checks. Sir Mateo, may ipinapatrabaho po sa akin si Doña Elvira, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong klaseng trabaho? Nag-atubili ang investigador. Isang background check po, sir, sa isang babaeng nagngangalang Amara. Pinapahanap niya ang lahat tungkol sa nakaraan nito, lalo na kung may kinalaman daw sa isang anak. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ang imahe ni Amara na may luhang mga mata, ang kanyang mga salitang, "Nagkaroon din po sana ako ng pagkakataon." Lahat ay bumalik sa kanya at naintindihan niya. Ginagamit ng kanyang ina ang sakit ng nakaraan ni Amara bilang isang sandata. Ang mga sumunod na araw ay may dalang kakaibang kapayapaan sa Villa Valderrama. O marahil, iyon lang ang nararamdaman ni Amara. Ang gabing iyon sa nursery kasama si Mateo ay nag-iwan ng isang bakas ng init sa kanyang puso. Ang pagtitiwala nito, ang pagbabahagi nito ng sariling kahinaan ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Pati si Doña Elvira ay tila nagbago. Naging mas mabait ito sa kanya, mas mapagbigay. Minsan ay nginingitian pa siya nito, isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Ngunit sa likod ng kabaitang yon, naramdaman ni Amara ang isang pananabik na nakakakilabot, na parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Isang gabi, nagulat si Amara nang anyayahan siya ni Doña Elvira na sumabay sa kanila ni Mateo para sa hapunan. "Iha, huwag ka nang kumain dyan sa kusina. Dito ka na sumalo sa amin," sabi ng matanda. Ang ngiti nito ay perpekto. Para naman maramdaman mo na bahagi ka na rin ng pamilyang ito. Nag-alinlangan si Amara. "Naku, ma'am, nakakahiya po." "Huwag ka nang mahiya. Halika na," giit ni Doña Elvira. Tumingin siya kay Mateo na bahagyang tumangulang, tila sumasang-ayon. Walang nagawa si Amara kundi ang sumunod. Umupo siya sa napakahabang mesa sa tapat mismo ni Doña Elvira habang si Mateo ay nasa kabisera. Ang pakiramdam ay sobrang formal at nakakailang. Bawat tunog ng kanyang kubyerto sa plato ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan ng silid. Nagsimula ang hapunan nang walang imikan, hanggang sa biglang nagsalita si Doña Elvira. Ang kanyang boses ay puno ng kaswal na interes. "Alam nyo, kanina ay kausap ko si Doña Consuelo. Ang abala niya ngayon sa kanyang charity para sa mga ulila at mga batang inabandona. Nakakaawa talaga ang mga bata." Tumango si Mateo. "That's good to hear, ma." "Oo." Pagpapatuloy ni Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Amara. At naikwento niya sa akin ang isang napakalungkot na kaso. Isang batang ina,
Iniwan ang kanyang bagong silang na sanggol sa ospital. Hindi na binalikan. Siguro dahil sa kahirapan o siguro dahil sa kapabayaan. Naramdaman ni Amara na biglang nanlamig ang kanyang dugo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tinidor. Ang sabi nila, patuloy pa ng matanda, bawat salita ay maingat na pinipili. Ay may mga babae talagang hindi ipinanganak para maging ina. Sila yung mga mahihina, madaling sumuko. Hindi ba't isang malaking trahedya ang mawalan ng anak dahil sa sariling kahinaan? Ang hangin ay biglang bumigat. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagbabala. Ngunit hindi ito pinansin ni Doña Elvira. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Amara. Hindi na makahinga si Amara. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang mga karayom na tumutusok sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang isipan ay bumalik sa maliit na silid sa ospital, sa walang lamang kuna, sa iyak na hindi na niya muling maririnig. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig, hindi niya na makontrol. Klang! Ang tunog ng nahulog na tinidor sa marmol na sahig ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Napakalakas. Isang tunog ng pagkabasag, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Mateo. Nakita niya ang malamig na tagumpay sa mga mata ni Doña Elvira. Pasensya na po. Bulong ni Amara habang pinipigilan ng isang hikbi. Pasensya na po. Tama na. Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Amara na sinigawan niya ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng galit na matagal nang kinimkim. Tama na, Ma. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang perpektong ngiti ay biglang naglaho. Pero huli na ang lahat. Ang pader na matagal nang itinatayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso ay gumuho na. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pighati, lahat ay bumuhos. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumayo. Nabunggo ang kanyang upuan. Paumanhin po, sabi niya sa basag na boses bago tumakbo palabas ng silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makalayo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan sa kanyang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Doon, sa dilim, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa mga hikbing, hindi na niya mapigilan. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit at puting damit sanggol. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inamoy niya ito. Umaasang maamoy pa rin ang kanyang anak. Ngunit wala na. Ang tanging naroon ay ang amoy ng lumang tela at ng mga luhang paulit-ulit ng tumulo dito. Anak ko, iyak niya sa dilim. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako. Samantala, sa ibaba, ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Tinitigan ni Mateo ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at galit na hindi pa nito nakikita dati. Kalmado, ngunit puno ng lason ang ngiti ni Doña Elvira nang muli siyang magsalita. Nakita mo na, Mateo? Hindi siya stable. Isa siyang panganib sa apo ko. Itinuro niya ang direksyon kung saan tumakbo si Amara. Bukas na bukas din, kailangan na niyang umalis sa bahay na ito. Ang sigaw ni Amara mula sa kanyang kwarto ay unti-unting humina at napalitan ng isang katahimikang mas nakakabingi pa. Para kay Mateo, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang konsensya. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari sa hapagkainan, ang dahan-dahang pagbagsak ng kanyang depensa, ang takbo ni Amara, at higit sa lahat, ang malamig na determinasyon sa mga mata ng kanyang ina. Pumasok siya sa study at isinara ang pinto, ngunit hindi nito mapigilan ang boses ni Doña Elvira na sumunod sa kanya.
Ito ang sinasabi ko sa iyo, Mateo. Sabi ng ina, ang boses nito ay kalmado na muli, na mas lalong nakakatakot. Ang babaeng yon ay hindi balanse. Dala niya ang sarili niyang mga demonyo. Paano mo ipagkakatiwala ang buhay ng anak mo sa isang taong ganyan kadaling masira? Ma, kayo ang sumira sa kanya, ganti ni Mateo. Ang kanyang boses ay pagod at puno ng hinanakit. Ginigising lang kita sa katotohanan. Ang pag-aalaga kay Leo ay hindi isang laro. Kailangan niya ng isang taong matatag, isang taong propesyonal, hindi isang babaeng ginagamit ang aking apo para punan ang sarili niyang pagkukulang. Ang bawat salita ay isang matalinong patibong. Ginagamit ng kanyang ina ang pinakamalaki niyang takot, ang kaligtasan ni Leo. Sa loob ng maraming taon, natuto siyang magtiwala sa paghuhusga ng ina. Ito ang nagpalaki sa kanya, ang gumabay sa kanya sa mundo ng negosyo. Ngunit ngayon, ang kanyang puso at isipan ay nagtatalo. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Sa huli, sa pagod at pagkalito, bumigay siya. Ngunit kinumbinsi niya ang sarili na ito ay isang pansamantalang solusyon lamang. Para lang kumalma ang lahat, bulong niya sa sarili. Kapag mas maayos na ang sitwasyon, kakausapin ko ulit siya. Isang kasinungalingan para pagaanin ang bigat ng kanyang desisyon. Kinabukasan, pinatawag niya si Amara sa kanyang study. Pumasok si Amara. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang mukha ay maputla. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Dala na niya ang kanyang luma at maliit na bag. Alam na niya. Hindi makatingin. Nang diretso si Mateo, naramdaman niya ang isang matinding kahihiyan. Amara. Simula niya. Ngunit nawala ang mga salita. Inunahan na siya ni Amara. Naiintindihan ko po, sir. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang bahid ng galit, tanging isang malalim na kalungkutan. Inilabas ni Mateo ang isang sobre mula sa kanyang drawer, makapal, puno. Ito ang karaniwang solusyon sa mga problema. Ito, para sa'yo. Pasasalamat sa serbisyo mo. At paumanhin. Tinitigan ni Amara ang sobre pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang isang bagay sa mga mata nito na higit pa sa lungkot. Nakita niya ang awa. Awa para sa kanya. Dahan-dahan itong umiling. Wag na po, sir. Hindi ko po kailangan yan. Pero, may isa lang po akong hihilingin, kung pwede po sana, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede ko po bang dalhin yung maliit na giraffe na laruan ni Leo? Yung paborito niya pong kinakagat. Natigilan si Mateo. Sa lahat ng bagay na pwede niyang ibigay, ang isang maliit at mumurahing laruan ang tanging hiniling nito. Ang simpleng hiling na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tumango na lang siya, hindi magawang magsalita. Ang huling eksena ay ang pinakamahirap sa lahat, ang pagpapaalam. Sa nursery, natutulog si Leo. Lumapit si Amara sa kuna at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang dinampot ang kamay ni Leo at hinalikan ito. Isang luha ang pumatak sa kumot ng sanggol. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na giraffe mula sa gilid ng kuna at niyakap ito ng mahigpit. Bago siya tuluyang tumalikod, bumulong siya. Paalam, munting anghel ko. Nang nasa may pinto na siya, biglang gumalaw si Leo. Nagising. At nang makita nitong papalayo si Amara, ang mukha ng bata ay biglang nagbago. Ang kanyang maliit na bibig ay bumuka at isang iyak ang nagsimula. Isang iyak na puno ng pagkalito at takot. Itinaas niya ang kanyang mga mumunting kamay. Inaabot ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Napatigil si Amara. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang bumalik at yakapin ang bata. Ngunit alam niyang mas lalo lang itong magiging mahirap. Kaya't pinikit niya ang kanyang mga mata
at nagpatuloy sa paglakad. Sa paglabas niya ng pinto ng Villa Valderrama, ang iyak ni Leo ay naging isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa bintana ng kanyang study, narinig ni Mateo ang lahat. Narinig niya ang pagsisimula ng kaguluhan. Narinig niya ang boses ng ibang mga yaya na sinusubukang patahanin ang bata, ngunit walang nangyari. Ang iyak ni Leo ay hindi na huminto. Ito ay isang walaang katapusang tunog ng pagkawala. Ang bawat sigaw ay isang akusasyon sa kahinaan ni Mateo. Isinara niya ang mga bintana, ngunit ang iyak ay tumagos pa rin, direkta sa kanyang puso, kung saan ito ay nanatili. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay balisa, dahil sa walang tigil na pag-iyak ni Leo, tahimik na pumasok sa kusina si Aling Flora, ang pinagkakatiwalaang katulong ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon. Kumuha siya ng bote ng gatas. Nagtimpla siya. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha niya ang isang maliit at maitim na bote. Walang pangalan, walang marka. Binuksan niya ito at maingat na ipinatak ang 3 patak ng malinaw na likido sa bote ng gatas. Inalog niya ito ng bahagya. Tinitiyak na ang lason ay humalo ng maayos sa gatas ng bata. Ang biyahe pauwi sa Laguna ay malabo sa alaala ni Amara. Para siyang isang multo na nakaupo sa tabi ng bintana ng boss, pinapanood ang pagdaan ng mga puno, mga bahay, at mga tao. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakikita niya talaga. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang hugis ng maliit na giraffe na laruan na mahigpit niyang hawak sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang maliit na bahay ay sumalubong sa kanya ng alikabok at katahimikan. Ang parehong katahimikan na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon ay tila isang malaking espasyong walang laman na sumisigaw sa kanyang pag-iisa. Sinubukan niyang bumalik sa dati. Naglinis siya ng bahay. Nagluto siya ng pagkain na hindi naman niya gaanong kinain. Pinilit niyang kausapin ang mga dating kaibigan. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagtawa, may isang bahagi sa kanya na wala roon. Isa siyang anino na humihinga, isang katawang gumagalaw ng walang kaluluwa. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, lumapit ang kanyang kapitbahay na si Aling Nita. May dalang isang mangkok ng kakanin. Amara, buti naman at nakauwi ka na. Masayang bati nito. Kamusta ka na? Ang sabi ng nanay mo, malaki daw ang sweldo mo sa Maynila. Nag-aalaga ka daw ng anak ng milyonaryo. Isang pilit ng ngiti lamang ang naisagot ni Amara. Okay lang po, Aling Nita. Naku, ang swerte mo naman. Siguro ang lusog-lusog ng alaga mo, ano? Ang sarap siguro mag-alaga ng batang ganun ka-cute. Ang bawat salita ni Aling Nita ay parang maliliit na patalim na tumutusok sa puso ni Amara. Ang imahe ni Leo, ang kanyang nangiti, ang kanyang amoy, ang init ng kanyang katawan ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sige po, Aling Nita, may gagawin pa po ako sa loob. Sabi niya, hindi na mahintay na makatakas. Pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Iniwan ang nagtatakang kapitbahay sa labas. Ang mga araw ay naging linggo. Isang linggong walang kulay, isang hapon, sa kanyang paglalakad, pauwi mula sa palengke, napadaan siya sa isang maliit na parke. May mga batang naglalaro, naghahabulan, tumatawa. Ang tunog ng kanilang mga masasayang sigaw ay pumuno sa hangin. Napatigil si Amara. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang batang babae na tinutulak ng kanyang ina sa duyan. Tawa ng tawa ang bata sa tuwing itinutulak siya paitaas. Higher, Mama! Higher! At doon, sa gitna ng daan, sa ilalim ng init ng araw, gumuho ang lahat ng depensa ni Amara. Ang ingay ng parke ay nawala. Ang nakikita na lang niya ay ang mga masasayang pamilya. Ang naririnig na lang niya ay ang iyak ni Leo nung araw na umalis siya. Ang nararamdaman na lang niya
ay ang dalawang klase ng pagkawala. Ang anak na kinuha sa kanya ng tadhana at ang anak na ipinagkait sa kanya ng mga tao. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi tiyak. Lumiko siya sa isang eskinita kung saan walang katao-tao. At doon, sumandal siya sa isang pader at hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos. Umiyak siya ng walang tunog. Isang pag-iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Umiyak siya para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng sana, at para sa hinaharap na ngayon ay kasing putla ng abo. Gabi-gabi, ang tanging kayakap niya sa pagtulog ay ang maliit na laruang giraffe. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa batang minahal niya na parang sarili niyang anak. Niyayakap niya ito, inaamoy, umaasang kahit paano ay maibabalik nito ang pakiramdam ng pagiging isang ina kahit sa ilang saglit lang. Naniniwala siyang ito na ang kanyang katapusan, ang mabuhay sa anino ng nakaraan, mag-isa. Isang gabi, habang nakahiga siya sa dilim, niyayakap ang laruan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya. Sino ang tatawag sa kanya ng ganoong oras? Kinuha niya ito mula sa mesa. Isang hindi rehistradong numero. Isang numero mula sa Maynila. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, ngunit hindi ito kalmado. Ito ay puno ng desperasyon at takot. Isang boses na basag at nanginginig. Amara. Ang puso ni Amara ay biglang tumigil sa pagtibok. Si Mateo. Amara o pakiusap. Pagpapatuloy nito, ang kanyang paghinga ay mabigat. Kailangan mong bumalik. Si Leo. Huminto ito. Tila hirap na hirap sa paghinga. Kritikal ang lagay niya. Sa isang iglap, ang buong mundong walang kulay ni Amara ay biglang sumabog. Ang laruang giraffe na mahigpit niyang yakap ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, lumapag sa sahig ng walang tunog. Ang bawat beep ng monitor sa puso sa pribadong silid ng ospital ay parang isang suntok sa dibdib ni Mateo. Nakatayo siya sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Leo, na ngayon ay napakaputla at nanghihina. Ang masiglang sanggol na kilala niya ay nawala, at ang pumalit dito ay isang maliit na katawan na tila pagod ng lumaban. I'm sorry, Mr. Valderrama, sabi ng doktor, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata, ngunit may pag-aalala sa boses. We've run all the tests. Walang virus, walang infection. Physically, he should be fine. Pero parang hindi niya naa-absorb ang sustansya mula sa gatas na iniinom niya. Patuloy siyang nanghihina. Hindi matanggap ni Mateo ang sagot. Paanong nangyari iyon? So anong ibig sabihin niyan, Doc? Na namamatay siya sa gutom kahit na kumakain siya? Hindi direktang sumagot ang doktor na mas lalong nagpalala sa takot ni Mateo. Pag-uwi nila sa bahay, dahil na rin sa pagpupumilit ni Doña Elvira na mas maaalagaan si Leo sa sarili nilang tahanan, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay mas lalong tumindi. Ang isip ni Mateo ay pabalik-balik. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Ano ang nagbago? Ang tanging malinaw na pagbabago ay isa lang, umalis si Amara. Baka labis lang siyang nalulungkot, sabi niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may mali. Hindi ganito ang epekto ng simpleng lungkot sa isang sanggol. Mayroong isang pisikal na dahilan. Ang mga araw ay lumipas, at si Leo ay lalo pang nanghina. Napansin ni Mateo ang isang paulit-ulit na gawain. Sa tuwing oras na ng pagpapakain, laging nariyan si Aling Flora, ang matagal ng tapat na katulong ng kanyang ina. Laging ito ang naghahanda ng bote. Laging ito ang unang nag-aalok na magpakain. Noong una, inakala niyang ito ay dahil sa pagmamalasakit. Ngunit ngayon, ang pagmamalasakit na yon ay tila kahina-hinala.
Isang gabi, habang si Leo ay hindi mapakali sa kanyang kuna, nagpanggap si Mateo na nakatulog sa sofa sa loob ng nursery. Pinanood niya ang lahat mula sa siwang ng kanyang mga mata. Pumasok si Aling Flora, dala ang bote ng gatas na bagong timpla. Bago niya ito ibigay sa isa pang yaya, lumingon muna ito sa paligid. Nang makita nitong tulog si Mateo, mabilis nitong kinuha mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang maliit at maitim na bote na walang anumang marka. Napatigil sa paghinga si Mateo. Nakita niya, sa liwanag na nagmumula sa hallway, kung paano maingat na ipinatak ni Aling Flora ang ilang patak ng likido mula sa maitim na bote papunta sa gatas ni Leo. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati. Ang kanyang pagdududa ay biglang naging isang nakakatakot na katotohanan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ina sa hapagkainan. Isa siyang panganib sa apo ko. At ang mas nakakakilabot pa, ang sinabi nito noon, gagawin ko ang lahat para patunayan na malas ang babaeng iyon. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na parang isang bangungot. Hindi si Amara ang panganib. Ang layunin ng lahat ng ito ay hindi lang para paalisin si Amara, kundi para patunayan na ang kanyang pag-alis ang dahilan ng paghina ni Leo. Isang masalimuot at napakasamang plano. At ang utak sa likod nito ay ang kanyang sariling ina. Naramdaman ni Mateo na parang gusto niyang sumuka. Nang matapos ni Aling Flora ang kanyang ginagawa at iniwan na ang bote sa yaya, naghintay si Mateo ng ilang sandali bago siya nagising. Ako na ang magpapakain sa kanya, sabi niya sa yaya. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng sigwang namumuo sa loob niya. Kinuha niya ang bote ng gatas. Pagkaalis ng yaya, hindi niya ito ipinainom kay Leo. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit at malinis na lalagyan mula sa kanyang briefcase at maingat na isinalin ang isang sample ng gatas. Itinago niya ito ng maigi. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina at itinapon ang natitirang gatas sa lababo. Kinabukasan, habang nasa meeting, hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang kaibigan na nagtatrabaho sa isang forensic laboratory. Pre, may ipapatesting sana ako. Isang sample ng gatas. Kailangan kong malaman kung ano ang lahat ng sangkap nito. As soon as possible. Top priority. Confidential. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa madilim na sulok ng kusina. Ang basurahan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakalkal ito. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin sa sarili niyang bahay. At doon, sa ilalim ng mga balat ng prutas at tissue, nakita niya ito. Isang maliit at maitim na bote. Walang laman. Binuksan niya ito at inamoy. Mayroon itong kakaibang amoy. Isang amoy ng mga halamang gamot na hindi niya makilala. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ito ang ebidensya. Bumalik siya sa nursery at tinitigan ang kanyang anak. Ang maliit na mukha ni Leo ay tila isang tahimik na akusasyon. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ang sarili niyang anak mula sa pinakamalaking panganib, isang panganib na nakatira sa ilalim ng iisang bubong. Sa sandaling iyon, ang lahat ng respeto, ang lahat ng pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang ina ay nagsimulang maging abo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero sa kanyang mga contact. Isang numero na ilang linggo na niyang hindi tinitingnan, ngunit hindi niya kailanman binura. Kailangan niya si Amara, hindi lang dahil kailangan siya ni Leo. Kailangan niya ito dahil sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng bahay na ito, siya na lang ang natitirang katotohanan. Nagring ito. At nang marinig niya ang boses nito, ang lahat ng lakas na pinipilit niyang ipakita ay biglang gumuho. Amara, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Pakiusap.
Kailangan mong bumalik. Si Leo. Kritikal ang lagay niya. Sigaw. Ang mga salita ni Mateo sa telepono ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na mundo ni Amara. Kritikal ang lagay niya. Ang tatlong salitang iyon ay sapat na para wasakin ang anumang natitirang pader ng pagpipigil sa kanyang puso. Wala nang pag-iisip, wala nang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at mekanikal. Inihagis niya ang ilang damit sa kanyang luma ng bag. Hindi na tinitingnan kung ano ang mga ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Leo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay may isang malinaw na direksyon. Kailangan niyang makarating sa Maynila. Kailangan niyang makarating kay Leo. Ang biyahe pabalik ay isang mahabang bangungot ng pag-aalala. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay tila napakabagal. Bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Inaalala niya ang huling iyak ng bata. Ang mga kamay nitong inaabot siya. Ang pagsisisi ay parang isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Sana hindi na lang ako umalis. Sana nagmakaawa ako. Sana. Sumang-ayon siya na makipagkita kay Mateo sa isang maliit at hindi gaanong mataong coffee shop malapit sa ospital bago siya dumiretso sa villa. Ayaw ni Mateo na makita sila ng kanyang ina na magkasama. Nauna si Amara. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo nang dumating ito. Ang Mateo Valderrama na pumasok sa pinto ay malayong malayo sa CEO na kilala niya. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at may malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong hindi natulog sa loob ng isang linggo. Mukha siyang isang taong natalo. Umupo ito sa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay agad na nagsalikop sa ibabaw ng mesa. Salamat sa pagdating mo, Amara. Salamat. Hindi sumagot si Amara. Ang tanging tanong sa isip niya ay, kumusta na si Leo? Tila nabasa ni Mateo ang kanyang isipan. Nasa bahay na siya ngayon, pero hindi pa rin siya bumubuti. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Amara ang isang dokumento. Ito ang preliminary result ng lab test na pinagawa ko sa gatas niya. Tinitigan ni Amara ang mga salita at numero na hindi niya maintindihan. Ngunit itinuro ni Mateo ang isang linya. Presence of an unidentified herbal compound known to cause severe digestive distress and nutrient malabsorption. May lason sa gatas niya, Amara, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng galit na hindi niya mailabas. Isang bagay na dahan-dahang pumapatay sa kanya. At sa tingin ko, alam ko kung sino ang may gawa. Ang puso ni Amara ay tila huminto sa pagtibok. Ang hininga niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Hindi niya kailangang tanungin kung sino. Nakita niya ang sagot sa mga mata ni Mateo. Ang sakit, ang pagtataksil, ang katotohanan na ang pinaghihinalaan niya ay ang sarili niyang ina. Si Aling Flora. Nakita ko siya. Pagpapatuloy ni Mateo na parang isinusuka ang bawat salita. At sa likod niya, alam kong ang nanay ko ang nag-utos. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Ang lahat ng ginawa sa kanya ni Doña Elvira, ang pagpapahiya, ang paninira, ay masama na. Ngunit ito, ang saktan ang sarili niyang apo para lang patunayan ang isang punto, ito ay kasamaan sa pinakapurong anyo nito. Kaya ako tumawag sa'yo, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kailangan kong bumalik ka sa bahay. Hindi bilang yaya lang. Kailangan kita bilang kakampi. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Kailangan natin ng patunay na hindi mapapasubalian. Ang bumalik sa bahay na yon, ang muling makita ang mukha ni Doña Elvira, ang ideya ay nagpadala ng isang alon ng takot sa buong katawan ni Amara. Magpanggap ka, sabi ni Mateo. Magpanggap kang walang alam, na bumalik ka lang dahil sa pera
o dahil sa awa. Hayaan mo silang isipin na nanalo sila. At kapag naging kampante na sila, doon sila magkakamali. Nag-alinlangan si Amara. Ang sakit ng kanyang pag-alis ay sariwa pa. Ngunit pagkatapos, ipinakita sa kanya ni Mateo ang isa pang bagay sa kanyang cellphone. Isang litrato. Isang litratong kuha, ilang oras lang ang nakalipas. Si Leo, nakahiga sa kanyang kuna, ngunit napakaputla, napakapayat. May isang maliit na tubo na nakakabit sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay nakapikit at tila walang lakas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Amara ay nawala. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang malamig at matigas na determinasyon. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng umiiyak habang yakap ang isang laruang giraffe. Ang babaeng nasa harap niya ay isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumango. Gagawin ko. Ang pagbabalik sa Villa Valderrama ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang bawat hakbang ni Amara, papasok sa malaking pinto ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. At doon, sa gitna ng grand foyer, naghihintay siya. Si Doña Elvira, nakatayo ito. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang damit ay elegante. Nang makita niya si Amara, isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng pagbati. Ito ay isang nangiti ng tagumpay. Isang nangiti ng isang taong alam na nanalo na siya. Lumapit ito. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matinis na tunog sa marmol na sahig. Sabi ko na nga ba, sabi ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng pangungutya. Babalik ka. Ang pakiramdam ng pagiging isang traidor sa sarili niyang pamamahay ay mabigat sa balikat ni Mateo. Bawat kilos niya ay may kasamang kalkulasyon. Bawat ngiti ay isang kasinungalingan. Madaling araw, habang ang buong bahay ay natutulog pa, tahimik siyang pumasok sa kusina. Sa kanyang kamay ay isang bagay na napakaliit ngunit naglalaman ng bigat ng kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang microcamera, hindi mas malaki kaysa sa isang butones. Maingat niya itong ikinabit sa isang sulok ng kisame na natatakpan ng isang pekeng halaman. Ang lente nito ay perpektong nakatutok sa countertop kung saan laging tinitimpla ang gatas ni Leo. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam sa sarili. Naglalagay siya ng patibong para sa sarili niyang ina. Ngunit pagkatapos, ang imahe ng kanyang anak na nakahiga sa kama ng ospital, nang hihina, ay sumagi sa kanyang isipan at ang pagkasuklam ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nang umagang iyon, nasaksihan niya ang isa sa pinakamagaling na pag-arte na nakita niya sa buong buhay niya. At hindi ito galing sa isang artista, kundi kay Amara. Sa harap ni Doña Elvira, yumuko si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa pangalawang pagkakataon, ma'am, sabi niya. Sapat lang ang panginginig sa kanyang boses para maging kapani-paniwala. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Nakita ni Mateo ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi ng kanyang ina. Isang nangiting nagsasabing, alam kong babalik ka sa aking mga paa. Nahulog ito sa patibong. Ang mga sumunod na araw ay isang laro ng nerbiyos. Sa labas, ang lahat ay tila normal. Ngunit sa ilalim nito, isang digmaan ang nagaganap. Si Amara, sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Mateo, ang siyang naghahanda ng tunay na gatas ni Leo sa loob ng kanyang kwarto, gamit ang mga malinis na bote at distilled water na lihim na ibinibigay ni Mateo. Ang gatas na inihahanda niya sa kusina ay isang pain lamang. At ang pain ay mabisa. Unti-unti, bumabalik ang kulay sa mga pisngi ni Leo.
Ang kanyang mga iyak ay napalitan ng mga ungol ng kasiyahan. Nagsimula na ulit siyang ngumiti. Ang bawat maliit na pagbuti sa kalusugan ng bata ay isang patak ng pag-asa para kay Mateo. Ngunit alam niyang isa rin itong bombang papalapit ng sumabog para sa kanyang ina. Laging nakabukas ang cellphone ni Mateo sa live feed ng kamera. Sa gitna ng mga board meetings, sa loob ng kanyang kotse, sa gabi habang nakahiga sa kama, ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa maliit na screen na yon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa bawat aninong dumadaan sa kusina. Isang hapon, nakita niya mula sa bintana ng kanyang study ang kanyang ina. Nakausap si Aling Flora sa hardin. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakita niya ang pagiging apurado sa mga kilos nito. Nakita niya ang mariing pagtango ni Doña Elvira at ang mabilis na pagyuko ni Aling Flora bago ito bumalik sa loob ng bahay. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig sa kanyang batok. Ito na. Ngayong gabi, gaya ng inaasahan, ang gabi ay naging mas tahimik kaysa karaniwan. Tila ang buong bahay ay nagpipigil ng hininga matapos ihanda ni Amara ang pain na bote ng gatas sa kusina at umakyat para patulugin si Leo. Umupo si Mateo sa dilim ng kanyang study. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa cellphone. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Ilang minuto ng katahimikan, pagkatapos, isang anino ang pumasok sa frame ng kamera. Si Aling Flora. Lumingalinga muna ito. Tinitiyak na walang nakakakita. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang bote ng gatas. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang pamilyar na maitim na bote. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ilang patak ang inilagay niya. Dinagdagan niya ito. Isang kilos na puno ng desperasyon. Isang kilos na nagpapakitang nauubusan na sila ng oras. Napatayo si Mateo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nakuha ko na. Ngunit bago pa man niya patayin ang recording, isa pang anino ang lumitaw sa likuran ni Aling Flora. Mas matangkad, mas kilala. Si Doña Elvira. Hindi ito nagsalita. Hindi ito gumalaw para tumulong. Nakatayo lang ito roon. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib, parang isang general na nagmamasid sa kanyang sundalo habang isinasagawa ang isang maruming utos. Ang kanyang presensya ay ang huling piraso ng ebidensya. Ang kanyang tahimik na pag-apruba ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw ng pag-amin. Maingat na inalog ni Aling Flora ang bote at sa isang senyas mula kay Doña Elvira, iniwan niya ito sa tray, handa ng iakyat para sa sanggol na target nilang patayin ng dahan-dahan. Natapos ang eksena, ngunit para kay Mateo, ito ay isang simula pa lamang. Ang simula ng pagtatapos, hawak na niya ang katotohanan sa kanyang mga kamay at ito ay mas masakit at mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Bumaba si Amara mula sa nursery. Ang kanyang mga hakbang ay sinadyang maging dahan-dahan at normal. Ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay parang isang kabayong nagwawala. Handa nang kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa ibaba. Alam niya kung ano ang nakita ni Mateo sa kamera. Ito na ang gabi ng pagtutuos. Pagdating niya sa paanan ng hagdan, nakita niya si Aling Flora na naglalakad palabas ng kusina. Dala-dala ang isang tray. Sa ibabaw nito, ang bote ng gatas. Ang bote na may lason. "Hija, heto na ang gatas ni Leo," sabi ni Aling Flora. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Amara. Baka magising na yon. Nakatayo sa may sala si Doña Elvira, nagbabasa ng isang libro, ngunit alam ni Amara na ang buong atensyon nito ay nasa kanila. Habang papalapit si Aling Flora, bawat hakbang nito ay parang isang mabagal na pagpadyak ng orasan na papalapit sa hating gabi. Inabot ni Amara ang kanyang kamay para kunin ang bote, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga balat,
Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Huwag mong kunin yan. Ang boses ni Mateo, malamig, matigas, puno ng isang autoridad na hindi pa naririnig ni Amara dati. Natigilan si Aling Flora, ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Si Doña Elvira ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang libro. Ang kanyang mukha ay isang perpektong blangkong canvas. Lumabas si Mateo mula sa dilim ng kanyang study, hawak ang kanyang cellphone. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala, diretsong tinitingnan ang kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sa isang pagpindot lang, ang malaking flat screen TV na nakasabit sa pader ay biglang umilaw. At doon, sa harap ng lahat, ipinalabas ang video. Malinaw, walang putol. Ang eksena sa kusina. Si Aling Flora, ang maitim na bote, ang pagpapatak ng lason, ang pag-alog sa bote. At sa likod, ang tahimik na anino ni Doña Elvira, nagmamasid, nag-aapruba, na bitawan ni Aling Flora ang tray. Ang bote ng gatas ay bumagsak sa sahig, kumalat ang puting likido sa mamahaling Persian rug, parang isang simbolo ng kanilang maruming sikreto na sa wakas ay nabuhos na. Hindi totoo yan, sigaw ni Aling Flora. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng pawis at luha. Lumuhod ito sa sahig, humahagulgol. Napag-utusan lang po ako, Ma'am Elvira, parang awa niyo na. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Doña Elvira. Ang mga mata nito ay nakapako kay Mateo, ang kanyang nag-iisang anak. Ang blangkong canvas ng kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang ekspresyon ng malamig na galit. Isang video, sabi niya. Ang kanyang boses ay mapangutya. Ganyan ka na ba kadesperado, Mateo? Maniniwala ka sa isang palabas na gawa-gawa ng isang probinsyanang manggagamit? Huwag niyo siyang idamay dito, ma. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ito ay sa pagitan nating dalawa. Walang tayo, Mateo. Ang meron lang ay ako. Ako na nagbigay sa'yo ng lahat. At ito ang isusukli mo sa akin. Ipagpapalit mo ako sa isang katulong. Sa isang sulok, tahimik na niyakap ni Amara si Leo, na nagising dahil sa ingay. Itinago niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ito, hindi lang mula sa sigawan, kundi mula sa kasamaang namamayani sa silid. Hindi ko kayo ipinagpalit, sabi ni Mateo. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi maitatago. Kayo ang nagtaksil sa akin. Tinaksil niyo ang sarili niyong apo. Dito na tuluyang nawala ang kontrol ni Doña Elvira. Tumawa ito, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pait. Apo, ang batang yan. Isa lang siyang paalala ng isang pagkakamali. Ang ina niya, ang una mong asawa, mahina siya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Balderrama. At ang babaeng yan, sabi niya, sabay turo kay Amara, ay ganoon din. Mga mahihinang babae na sisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Sa wakas, lumabas din ang tunay na kulay nito. Ang lahat ng hinanakit, lahat ng pagkasuklam ay ibinuhos na. Hindi na nagsalita pa si Mateo. Tumingin lang siya sa babaeng nagpalaki sa kanya at ang nakita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong puno ng lason. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa loob. Ma, sabi niya. At sa huling pagkakataon, tinawag niya itong ina. Ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay walang laman. Patay. Umalis na po kayo sa bahay ko. Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Amara dati. Gulat. Hindi makapaniwala. Ano? Bingi ka ba? Sabi ni Mateo. Sinabi ko, umalis ka na. Dahan-dahang tumayo si Doña Elvira. Inayos niya ang kanyang damit. Ibinalik ang postura ng isang reyna kahit na gumuho na ang kanyang kaharian. Naglakad siya patungo sa pinto.
Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Sa pagdaan niya kay Mateo, huminto ito. Tinitigan niya ang kanyang anak mula ulo hanggang paa. Magsisisi ka, bulong niya. Ang bawat salita ay isang sumpa. Magsisisi ka sa pagpili sa isang katulong kaysa sa sarili mong ina. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palabas sa dilim, hindi na lumingon pa. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Tumingin si Mateo kay Amara, nayakap-yakap pa rin si Leo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng pagkawasak. Tapos na ang digmaan. Ngayon, ang mahirap na bahagi ay magsisimula, ang paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang Villa Valderrama, na dati ay parang isang malamig at malawak na museo, ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga mabibigat na kurtina na laging nakasara ay nakabukas na ngayon. Hinahayaan ng sikat ng araw na pumasok at magbigay buhay sa bawat sulok. Ang katahimikan na dati ay nakakabingi, ay napalitan na ng mga tunog ng buhay. Ang kalansing ng mga laruan, ang maliliit na tawa, at paminsan-minsan, ang malambing na himig ng isang oyayi mula sa Laguna. Kasama ni Mateo, isa-isa nilang inalis ang mga bakas ni Doña Elvira. Ang mga malalaki at madidilim na painting ay pinalitan ng mas masayahing mga larawan. Ang sala, na dati ay napaka-formal, ay mayroon na ngayong playmat sa gitna kung saan malayang gumagapang si Leo. Nakatayo si Amara sa gitna ng sala isang hapon, pinagmamasdan ng lahat. Naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararamdaman dati. Hindi na siya ang yaya, hindi na siya ang kasambahay. Siya ay si Amara. At ito, kahit hindi pa nila pinag-uusapan, ay ang kanyang tahanan. Biglang may isang maliit na kamay na kumapit sa kanyang binti. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Leo, nakangiti. Ipinapakita ang dalawa nitong maliliit na ngipin sa harap. "Mama," sabi ng bata, isang salitang paulit-ulit na nitong sinasabi sa loob ng nakaraang linggo. Sa tuwing naririnig niya iyon, isang mainit na agos ang dumadaloy sa kanyang buong katawan. Yumuko siya at niyakap ang bata. Nandito lang si Mama, anak. Hindi na niya itinatama. Dahil sa puso niya, iyon ang katotohanan. Pinanood ni Mateo ang eksena mula sa may pinto ng kanyang study. Si Amara at si Leo magkayakap sa gitna ng sala na puno ng sikat ng araw. Ang imaheng iyon ay ang kanyang kanlungan. Matapos ang bagyo, ito ang kanyang kapayapaan. Ang pag-alis ng kanyang ina ay nag-iwan ng isang malaking sugat. Ngunit isa rin itong kinakailangang operasyon para alisin ang cancer na matagal nang sumisira sa kanilang buhay. Ngayon, sa wakas, natututo silang huminga muli. Ngunit alam niyang may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang bagay na matagal na niyang pinaghahandaan. Lumapit siya sa kanila. "Mukhang may naghahanap sa akin," biro niya habang kinukuha si Leo mula kay Amara. Itinaas niya ang bata sa ere at isang malakas na tawa ang narinig mula kay Leo. Ang tunog na yon ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Mateo. "Amara," sabi niya, "mas seryoso na ngayon. Pwede ba tayong maglakad sa hardin?" Naglakad sila palabas. Si Leo ay masayang nakaupo sa mga balikat ng kanyang ama. Ang hangin ay sariwa. Ang mga bulaklak na ipinatanim ni Amara ay namumukadkad. "Alam mo," simula ni Mateo, "sa loob ng maraming taon, ang tingin ko sa bahay na ito ay isang obligasyon, isang pamana na kailangan kong alagaan, pero hindi ko ito naramdaman bilang isang tahanan." Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tinitigan niya si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi na niya sinusubukang itago. "Pero mula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Ikaw at si Leo, kayo ang nagbigay ng init sa malamig na mga pader na ito.
Kayo ang nagbigay ng kulay sa buhay kong walang kulay. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. Hindi ako mag-aalok sa iyo ng isang singsing na may malaking diamante o isang kasal na pag-uusapan ng buong Maynila. Hindi pa ngayon, dahil pareho tayong may mga sugat na kailangan pang maghilom. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Pero inaalok ko sa iyo ang isang bagay na mas mahalaga. Pagpapatuloy ni Mateo, inaalok ko sa iyo ang aking pangako. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang pangako na bubuuin natin ang isang tunay na pamilya. Dito mismo, tayong tatlo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng saya. Tumango siya, hindi magawang magsalita dahil sa sobrang emosyon. Sa sandaling iyon, isang maliit na milagro ang naganap. Si Leo, na kanina patahimik na nakikinig mula sa balikat ni Mateo, ay dahan-dahang itinuro ang kanyang mga kamay pababa. Sinubukan niyang bumaba. Ibinaba siya ni Mateo at sa tulong ng kamay ng kanyang ama, tumayo siya. At pagkatapos, sa harap ng nag-uumapaw na kaligayahan ng dalawang taong nagmamahal sa kanya, humakbang si Leo, 1, 2, 3 hindi tiyak na hakbang. Dire-diretso papunta kay Amara. "Mama!" sigaw niya bago tuluyang yumakap sa mga binti nito. Niyakap ni Amara ang bata, habang si Mateo ay lumuhod at niyakap silang dalawa. Doon, sa ilalim ng puno, sa gitna ng kanilang hardin, sila ay naging isa. 3 wasak na kaluluwa na natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Mateo. Kinuha niya ito. Sa screen, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Ina. Tinitigan niya ito. 1 taon na ang nakalipas mula sa huli nilang pag-uusap. 1 taon ng katahimikan. Tumingin siya kay Amara na nakatingin din sa kanya, puno ng pag-unawa. Tumingin siya kay Leo na masayang nakatingin sa kanilang dalawa. Dahan-dahan, pinindot niya ang ignore. Ibinulsa niya ang telepono at kasabay nito ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hinawakan niya ang kamay ni Amara at sama-sama silang naglakad pabalik sa bahay. Hindi na ito ang Villa Valderrama, ito na ang kanilang tahanan. At sa wakas, sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagsubok at paghilom ni na Amara, Mateo at ng kanilang munting anghel na si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa pagsulat ng kwentong ito, bawat luha ni Amara ay naramdaman ko, bawat bigat na pasan ni Mateo ay aking naging pasanin, at bawat ngiti ni Leo ay naging aking kaligayahan. Ito ay hindi lamang isang kwento, kundi isang karanasan na nagpapaalala sa atin ng maraming bagay, na ang tunay na pagiging ina ay wala sa dugo, kundi nasa pusong handang magmahal at mag-aruga. Na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom kahit ng pinakamalalim na sugat. At higit sa lahat, na laging may pag-asa at pangalawang pagkakataon para sa mga taong hindi sumusuko. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Amara at Mateo. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapumatak na eksena o aral para sa inyo? Nais naming marinig ang inyong mga tinig. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig, PH.